Good evening mga katek. Ngayon ay ang oras natin ay 7, magsi 7 na po. So kaya lang ako ng video kasi nga ay nakakatuwa naman, magsi 7 na ay naka-off-grid pa rin tayo. So ngayon lang nangyari yan na wala tayong dinagdag na battery. Ang ginawa ko lang ay nag-maintenance ako ng isang araw. Ako ay nagdagdag ng mga o nag-check ng mga battery solution. So dinagdagan, chinek natin tong isang to. Yan. At nilinis natin ng mga battery, lahat po nilinis natin yan. Eh dinaklas po natin. Sinabon, nilinis. Laking bagay pala na na ikay magme-maintenance ng mga battery mo, linis, tapos check ng mga solution, yun. Kaya umabot tayo ngayon ng 7 na ng gabi, naka off grid pa rin tayo, hindi katulad dati alas 5 pa lang ay cut na yung ating off grid, Meralco na tayo. So ngayon yan yung consumption natin kasi nga ay may tulong yan ng charger natin. Tapos ang load natin ay 134 ang ating load. So ang consumption ay 51. Okay pa rin. 51 ang ating consumption kahit may tulong nitong ni charger, ni Paxur. Kumbaga tulong yan. Laking bagay na hanggang ang battery natin ay 17%. So sabihin yung 13 na yan, ano na yan, low voltage alarm 13. Antayin ko lang kung anong oras siya magka-cut off na balik tayo sa DU. So yun, napakalaking bagay talaga na maintenance po sa mga battery natin. Laking tulong. At ito nga pala ang aking problema. Kung isang LBD ko hindi ko maibalik na sa dati na 12, naging 71.3. Kahit ano pong gawin ko ay 71. Hindi ko malaman kung paano ang gagawin ko. Kaya hinayaan ko na lang, hindi ko makuha eh. Tulad nito, yan, 12 siya, yan. Tapos ito, ewan ko ba ano nangyari din eh, bakit naging ganyan na nung nabigla ako, sabi ko 71, eh di anong nangyari yan, puputok na tong battery. Nung chinek ko ay 12 pa rin. Hindi malaman kung paano nangyari yan. Kahit anong gawin ko, pindutin ko yung dalawang push button na yan, wala. Yung reconnect and disconnect, wala, hindi ko ganyan pa rin siya. Ang maibaba ko man yan hanggang 64.7, hanggang dun lang, hindi na siya maibaba. Baka ako nga akala pwedeng ibaba ng manual pero hindi eh. So baka may idea kayo mga sir kung paano maibalik sa dating 12 volts. Dinisconnect ko na yan, dinisconnect ko yung battery, ay ganun pa rin. Nung binabalik ko ay ganun pa rin siya. So yun lang ang ating natuwa lang ako kasi nga ay 7 PM na, ay naka off grid pa rin tayo. Stable siya sa 17 hanggang dyan. Siguro mas nakakatuwa pag inabot pa ako ng 9. Ay very good, very good pag ganon na paabot tayo ng 9 sa off grid. Pero yun nyo, isipin nyo, from 8 to 9, 13 hours na naka-solar tayo. Kanina ng tanghali, puro full charge yan, battery natin. 14.5, 14.3. Yun pa rin, nakalimit pa rin yung ating kasi nga tulad ng mga video ko, hindi ko na ulitin. Yun na yun. O kung sino man na makakapanood dito ng bago, kaya nilimit ko yan. Sabihin ko na rin uli, kaya ako nilimit yan ay nagsi 16 yan, alarm 16. Ibig sabihin po nun,
kay Samsung Alarm 16 ay overall voltage na po yun, magti-trip o magkakatop itong ating Samsung. Kaya iniiwasan ko yun, baka masira. Kaya naglimit ako dito sa HBD na nilimitahan ko ang harvest ng panel natin hanggang 500. Ang cut off nito ay 30, ang reconnect ay 29.5. so dun lang siya naglalaro, palaro lang siya ron sa tanghali, lalo na alas 12 hanggang alas 3 or 11 cut off na yan yung ating HBD. At kung papansin nyo, wala tayong controller, kaya yan ang muna ginagamit natin. Pero hindi ko po ituturo to sa inyo kasi nga ay delikado po yan. Mga professional technician lang po ang nagawa niyan. Kung tatanong po kayo sa akin, ay sad to say I'm sorry, hindi ko po ituturo. Kasi nga po, delikado. Lalo na't kung wala kayong background sa electrical. So yun, nag-11 na siya. Tumaas na yung aking load. 190. Okay, siguro ganun pa rin ang ating consumption. 50. Yan ay consumption yan ng ano, ni Paxor, yung ating charger. Pero okay na rin, at least umabot ng 7. Not bad. Okay, yun lang. Natuwa lang ako na umabot ng 7 ngayong ating off-grid. Siguro lalo na pag napalitan ko pa to ng Light PO4 yung S168 ay malamang-lamang yan, 24/7 na tayo soon. 24/7 yung ating panel nga pala, ulitin ko, 2600 bifacial 3 na, bali 1.2 kilowatt. Yung kasing laki po ng ano, ng plywood 4x8, ang laki po niya. Nagpalit na po tayo, binenta na natin yung ating maliliit na 100 watts. Very recommended na gumamit ng malalaking panel kung gusto nyo ng magandang harvest. I guarantee 101% na very ano, yung 600 na yun kayang mag-harvest yun ng 700 kapag naka off grid, ay on grid. Kasi walang limit pag naka on grid. Walang limit yung harvest niya. Pwede nyo pong isagad yung ating ito yan yung on grid. Walang limit po yan. Yan. So yun lamang. Tumaas na ng tumaas. 218 siguro, nagbukas na ng computer yung anak ko. Yan, 5% na lang. Magka-cut off na yan. But okay na rin. 7 PM. Not bad. 8 to 7, 13 hours na free. Okay, yan na. Ano na siya. Magka-cut off na yan. Bumaba na 33.8. So, automatic naman niya magka-transfer kay DU na walang kurap. Ito yung ating ATS, automatic transmission. Automatic transfer switch. Yan po ang tawag namin dyan sa mga bago na makapanood po nito. Yan po ang automatic transfer switch na walang kurap pag nag-transfer siya sa DU or DU to solar. Kahit ang computer nyo po ay hindi mamamatay. Kahit yung inverter na red, hindi po mamamatay. Yan po ang kagandahan ng automatic transfer switch na uninterrupt. So yun lang po, at isang magandang gabi sa ating lahat. Very happy ngayon at umabot tayo ng 7 720. Ano ba yung asa na? Yun, 1920. So ibig sabihin niya 720 po yun. Militar time. Okay. Lalo na siguro kahit madagdagan ko pa to ng gel type na isang 100 ay masahaba pa yung ating off-grid. Pero planning to replace ng Light PO4 na yan. So ang plano ko dyan, itong ating mga battery yan,
Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo. Walong battery. Ay set up ko yan ng 12 volts na hybrid. Pang backup dito. Instead na DU yan, diyan ko ilalagay yung 12 volts. Para pag nag-lobat tong 24, 12 volts ang mag-ano. Tingnan ko. Pero syempre, another inverter na 12 volts hybrid. Masamahin na natin lahat yan, yung walo. Tingin ko naman pwede ng pang backup yan. Kung mag-upgrade na po tayo sa Life PO4. Yun na, ano na siya, 5%, 23.8. Tumaas na kasi yung ating load, 213. Okay, hanggang dito na lamang at so very happy. God bless us all po. Yan po ang kagandahan ng magme-maintenance ng mga battery, lalo na sa mga gel type and lead acid. Kailangan po talaga. Itong baba natin maganda pa yun, 12.3. Ito wala na ano yan walang voltmeter, hindi pa tayo nakakaano. So yun, nag-ano na siya, nag 11.8, 11.9, 12. Ito, yung iba kung ba't naging ganyan yan. So yun lamang po, at isang mapagpalang araw po sa ating lahat, and God bless us all.